Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po si Brother C.D. Bautista from Universal Christian Church, lingkod po ng Panginoon. And it's a great opportunity po na makapag-share sa inyo. Siyempre, I want to acknowledge po our beloved Pastor Sir Jojo, nandito po ako sa kanila. And yung mga members po ng simbahan, JCC Church, please watch po, manood po kayo. Ito po ay Bible study na kung saan magbubulay-bulay po tayo tungkol sa kahalagahan ng isang aspetong ito. At naniniwala po ako, isa po ito sa mga crucial at controversial aspect of our lives na minsan nababaliwala po natin. And yung mga preaching po, yung mga Bible study, kadalasan about COVID. So may iba po tayo, ito pong aspetong ito, related din naman siya dahil kung wala itong aspetong ito, hindi po tayo makakapag-present or makikita yung karanasan natin through this aspect. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay aspeto or yung time. At paano nga ba natin magagamit yung ating oras sa tamang alam niyo po, narinig niyo na po ba yung salitang busy ako? So, ako po, nung mga times na wala pang quarantine at may mga members, may mga kaibigan tayo na ako na niyayasach, madalas kong naririnig is busy ako. Wala akong time. So, ibig sabihin po nun, hindi nila binibigyan ng importante ang gawain ng Panginoon. Or, kasi ganito po yan eh. Kapag kasi sinabi natin busy tayo, at yung may nagaya sa atin, hindi natin siya ganun tinitingnang importante. Halimbawa po ito, meron sa isang bagay. Sabihin, kapag busy ka, may para doon. Mami ka kasi busy ka nga doon sa mo na yun. So, at the same time, pag kasi ng oras, kasi busy ka, yung hinindihan mo, ang ibig sabihin, hindi importante sa'yo. So, kaya, oras na to, let us reflect the book of Psalms chapter 90. So, hayaan nyo po, dahil Bible study po ito, basahin ko po yung Psalms 90 verse 1 to 17. Ang sabi po sa Psalms 90, ito po yung Bible, mahalaga meron po tayong ganito, at hindi lamang po sa phone, maganda meron din po kayo sa na-physical na Bible, na dala-dala po natin, no? Sabi po sa Psalms 90, awit 90 verse 1 to 17, ito po ay panalangin ni Moses, no? Sabi sa English version, a prayer of Moses, a man of God. Panginoon, sa verse 1, Panginoon, bago nilikha o bago ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Verse 3, iyong ibinabalik ang tao sa alabok. At iyong sinasabi, bumalik kayo, kayong mga anak ng mga tao. Verse 4, sapagkat ang 1,000 taon sa iyong paningin, parang kahapon lamang pag ito'y talas o gano'n ng isang muling pagbabalik. Verse 5, iyong nadala sila na parang baha. Sila nakatulog, kinaumagan ay parang tumutubo. Sa verse 6, sa umaga, ito'y nananariwa at malago. Sa hapon, ito'y nalala at napagdasin. Sapagkat ang iyong galit sa amin itutubo at sa pamamagitan ng iyong galit kami ay nabagabag. Verse 8, inilagay mo ang aming kasamaan sa iyong harapan. Sa liwanag ng iyong mukha ang lihim naming kasalanan. Sapagkat sa ilalim ng iyong puot, lahat ng aming araw ay lumilipas na gaya ng buntong hininga. Ang aming taon ay nagwawakas. Verse 10, ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon. O kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kabuhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay mawawala. Verse 11, sinong nakakaalam ng kapangyarihan ng galit at ng iyong galit ayon sa pagkatakot na marapat sa iyo? Kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Ulitin ko po yung verse 12. Ito pong verse 12, yung atin pong bibigyan ng emphasis. Kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng puso
may karunungan. Verse 13, sabi po, manumbalik ka o Panginoon hanggang kailan pa sa iyong mga lingkod ay mahabag ka. Busugin mo kami sa umaga ng iyong tapat na pagmamahal upang kami ay magalak at matuwa sa lahat ng aming mga araw. Verse 15, kami ay iyong pasahin ayon sa dami ng mga araw na iyong pagpapahirap sa amin at kasindami ng mga taon na ang kasamaan ay namin. Verse 16, mahiyag ba ang gawa mo sa iyong mga lingkod at ang kaluwatian mo sa kanilang mga anak. Sumaamin nawa ang biyaya ng Panginoon naming Diyos at iyong itatatag sa amin ang gawa ng aming mga kamay. O itatag mo ang gawa ng aming mga kamay. Tayo panandalian na lang. Panginoon, maraming salamat po sa gabi na ito dahil kami po ay may oras na magbulay-bulayan ng salita na teach us, Lord, the number of our days so that we may gain wisdom. Dahil ang mahalaga po ngayon ay mayroon kaming kaalaman kung paano namin matalinong gagamitin ang oras na meron kami hanggang quarantine. Salamat dahil mahal mo kami, Panginoon, at ikaw lamang po ang maitaas. In Jesus' name, Amen. So, itong pinag-uusapan natin ngayon, ito po isa sa mga crucial na bahagi ng ating buhay. Dahil ang ating pong buhay ay meron po tayo mga oras na nila ng Panginoon para sa akin. Pero ano po ang meaning ng time ayon sa dictionary? Dictionary, time is the indefinite progress of existence. So, indefinite progress of existence and events in the past, present, future. No? So, past, present, future regarded as a whole. Isa pa pong meaning niya, it's a point of time measure. Ito po hours, minutes, midnight, or noon. So, sa verb po, ang ibig sabihin po niya ay plan, schedule, arrange, when should happen, or be done. So, alam niyo po, sa totoo lang, ang buhay maikli. Kaya kailangan ang ating pong mga oras ay nilalaan po natin sa mga bagay na may significance, na may kabuluhan. Kasi marami pong mga bagay ang pwede na pag-aksayahan panahon sa mga oras. So, sa NIV, some words teach us from our days that we may apply our heart into wisdom. Sa King James po pala yung King James Version po. Kasi po na apply, meaning to come. So, kailangan po ma-apply natin to our hearts into wisdom. Kasi kung alam po natin yung itong buhay natin ay limitado lang. Sa ibang version po kasi, ang sabi sa NET, teach us to consider our morality so that we might live wisely. Kailangan po maintindihan natin, ma-consider natin yung situation that we are mortal. Hindi po tayo mortal. So sa pamamagitan ito, nakita po natin yung ating sarili into level na hindi pala ako ganoon katulad ng Panginoon. We are just mortal. Kung sabihin, limitado yung oras, maaari po tayo mamatay, mawala ng buhay. At kaya yung ating pong buhay na inilalagi dito sa mundo, napakahalaga, mabigyan natin attention. So alam niyo po, ang context po nito, prayer of Moses. Alam niyo po, sa touch, hindi natin makikita. Pero, additionally, kung hindi natin po natin, consistent po ito sa style of writing ni Moses. And, alam niyo po, nasabi po ito ni Moses dahil for 40 years, nakita niya po ang mga Israelites na nag-aaksaya or nasayang yung oras sa dun sa disyerto, dun sa kaya po ngayon ang nangyari po dahil nakita niya na ang buhay ay may hangganan kasi yung mga nakasama niya po na mga Israelita ay matatanda na, malapit nang mawala kasi papasok po sila, they are about to enter the promised land. Pero ang nangyari, marami nang pass away, marami nang nawala doon at na-recognize niya, kaya sa prayer niya, sabi niya, teach us to number our days so that we may live wisely. Dahil ang buhay pala ng tao talagang maikli. So, ang main context po kasi ng verse na ito is yung brevity of life, yung frailty of man. Na tao, mahina, may hangganan, may kasukdulan. So, meron po hangganan ng ating buhay. Kaya, napakahalaga po na bigyan po natin ng ating yung mga bagay na mahalaga. Alam niyo po, sa mga kabataan, usap po nga yung salitang marupok, no? Yung frailty. Tayo po ng tao, meron tayong ibang klase ng karupukan.
ng kahinaan. Kaya dapat po, dahil mahina tayo, ang ating atensyon nakatuon lamang sa takas ang Panginoon. Ang Panginoon ang ating kalakasan. No? Hindi po tayo dapat nag-enjoy for those temporary things dahil ang mindset po natin as Christians, especially leaders, ang mindset natin must be eternal. No? So, meron po akong 4 na punto. So, ito po yung gusto ko pong i-share sa inyo. Dahil po ang buhay natin ay maikli. Kailangan po, meron po, ito po yung part consist po ng verse na ito. This Psalms 90, verse 1 to 17, consists these 4 aspects. Una po, acknowledge God as the author and designer of time. Pagkilala, kilalanin po natin ang Panginoon bilang lumikha ng oras, lumikha ng buhay natin. Actually, sa verse 1 po ng Genesis, in the beginning. Ibig sabihin, siya yung nagpasimula. Kasi siya mismo, yung simula. Siya yung nagbigay ng buhay. Alam niyo po, ang Panginoon, He is the anthropos, yung pinag-nawala meaning self-existent siya, self-originated siya. Kasi kung may naglikha sa kanya, hindi Diyos. Yung pinag-nalika sa kanya. So therefore, ang Panginoon natin, alam natin that He is eternal. He is unchanging. Ang Panginoon is constant, unchanging. Kung ano man po yung kanyang mga attributes, yung pagmamahal, justisya, mercy, grace, na meron siya, yung omniscience, omnipotent, no? Lahat po ng nasa kanya si sovereign God, lahat ng attributes na yun, mula sa panahon, sa oras ni Abraham, sa oras ni Isaac, sa oras ni Jacob, sa oras ni David, hanggang sa oras natin ngayon, is the same God na gumagawa sa ating buhay. So una po, sabi, pagkilala sa Panginoon bilang author and designer. Ang pangalawa po, accept that your time is limited. Pagtanggap sa na ang iyong oras ay limitado. Alam niyo po, hanggang hindi natin tinatanggap, hindi po natin tinitignan yung ating buhay ay maiksi lamang. Hindi po tayo makakapag-submit ng tuluyan sa Panginoon. Sa ibang mga bagay natin, itutuon yung ating atensyon. Alam niyo po, nakakalungkot, meron pong mga tao noon na kapag masaya, kapag wala silang nahihira, hindi po sa oras na hindi sila kailangan ng tulong, hindi nila kailangan sa God. Ang malungkot po dito, kaya po sila ng pastor, ng leader, o ng isa o study, magkaroon ng gawain. Ang sasabihin na, sorry, hindi sila po. Pero pagka dumating po yung oras na sila pumunta sa ospital, may nakita kanilang problema, at ang sabihin ng doktor, sorry, kapatid, may tanim na ang iyong buhay. Magugulat ka, sila na mismo maghahanap. Kahit pag-pray mo naman, kailangan po ang Panginoon. Kailangan po sa Lord, sa buhay ko. Sabi, nakakalungkot po, nabibigyan lang natin ang oras ng Panginoon. Kapag wala na talaga tayong choice. Kaya ngayon po, ang panahon natin, COVID-19, we are in the time of crisis. Nasa oras tayo ng crisis at huwag po natin sabihin na wala tayong oras kay Lord. Sa totoo, iba po Lord. Meron po tayong oras sa ibang bagay, no? Hindi ko na po isa-isahin kung ano man po yung mga posting sa Facebook, yung mga rants natin, yung mga gusto natin gawin sa ating buhay. Ang tanong, ano po bang magagawa nito sa buhay natin pagkatapos nito? Pag namatay ako bukas, namatay ako bukas, ano ang magagawa ng bagay ng mga pinagkakabusihan mo? Our life is limited. Limitado lang po tayo. Hindi po tayo forever na nasa mundo. Kaya po nang ginagawa natin sa ating buhay, mawawala lahat. Pero ang matitira yung pag-iit ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. So, sabi ko po, una, kilala natin ang Panginoon bilang designer ng ating buhay. Pangalawa, pagtanggap ng ating buhay ay limitado lamang. Pangatlo, test yourself if using your time wisely.
sa ating mga ginagawa iba, nagagamit natin sa pagmamahal. So ito pong prayer na ito na yung Psalms 90 verse 12, no? Ang prayer na ito ay magkaroon tayo ng buhay with abundance, na magamit natin yung buhay natin sa mga bagay na talagang worth living, mga bagay na significant. Sabi nga nung prayer nung nagsulat ng Psalms, kasama dito sa buko na to, yung Psalms 90 is a prayer of Moses. Nakita niya na yung buhay ay maiksi lang. Habang sila ay punta sa Promised Land, siya ay matanda, is in old age, at nakikita niya marami ng mga kasabay niya na Israelites, yung generation na matawid doon ay nawala. Ang buhay maiksi lamang. Kaya dapat na Panginoon, tulungan mo kung paano namin gagawin itong oras na ito ng kapakinabangan. Dahil kaya sa buhay natin, kailangan po maging matalino tayo. May mas think na kung anong ba yung dapat, nararapat. At syempre, saan pa ba natin dapat gamitin ang ating oras kundi sa Panginoon? Those temporary things can help us to eternity. Hindi po tayo kayang dalhin ito sa panghabang buhay na kaligtasan. Kadalasan ng mga bagay na kabisihan natin na maganda, masaya, more fun, wala ng board. Ito pa yung mga bagay na umaagaw ng atensyon sa atin at unti-unti tayong dinadala patungo sa distraction. Ano po yung distraction na ito? Kasalanan. We enjoy doing most things. We enjoy yung mga bagay na hindi naman worth it dahil bored tayo. What about doing those things na kailangan dapat mong ginagawa bilang isang Christian? Ano ba ginagawa ng mga tao? Mga Christian, siyempre dapat hindi ka nakikipag-usap kay God. Prayer is very important. Kaya dapat may oras po tayo lagi sa pananalangin. Many people are professing they are Christian, but they don't even pray sometimes. They just pray para meron silang kailangan sa Panginoon or kapag kakakain. Pero pag may biyaya, nakakalimutan ang Panginoon. Ngayon, ano po ba yung approach natin dapat? Dapat we must be full time sa Panginoon, at full time yung buo, hindi yung tira-tira lang. Kaya nga po, i-assess po natin, susuin po natin, ano po yung mga ginagawa natin ngayon. May epekto ito sa ating eternal life, sa ating madadala ba tayo ito sa eternity? Madadala ba na tayo nito sa maayos, gandas? Oh, I don't know kung ano po yung pinagkakabisihan natin ngayon. Ang sa akin lang po, sharing this. Because ang dahilan kadalasan ng mga tao kung bakit di maka-attend sa church is because they are busy. Busy sa work, busy sa school, busy sa ano-ano. Walang work, walang school ngayon. Busy pa din. Hindi pa rin makapag-church, makapag-devotion. Hindi kaya nakakaya na sa Panginoon. Dahil siya yung nagbigay ng buhay sa atin. Actually, ng oras na nakain tayo. Si Adan at Eva, nagbigay siya ng oras sa kanila. Nag-effort ang Panginoon. Alam niyo po bang significance pag sabi mong oras ka? Anong pakiramdam pag sinabing, alam mo, hindi kasi sinasabi yan eh. Nakikita mo na lang yan eh, di ba? May oras kayo, ibig sabihin, pag may oras ka, mahal mo yung isang tao, yung isang bagay. Tama? Isa sa mga aspeto, mga ebidensya na tawag natin na nakikita, paramdam mo yung pagmamahal mo pag meron kang oras. Ngayon, kung wala kang oras sa Panginoon, paano masasabing important siya? Paano masasabing mahal mo siya? Ano nyo, sa totoo lang po, madami po tayong pwedeng pagkaabalahan ngayon. At ito po yung nakakahati sa ating atensyon doon sa dapat tayong focus natin. Kaya alam niyo po, suriin po natin mabuti kung nagagamit natin yung ating oras sa maganda o matalang paraan. Tanong ko lang kapatid, ilang hawak yung cellphone mo? Ilang oras si Facebook? Ilang oras ka nag-TikTok? Ilang oras nag-Instagram? Ilang oras ka nag-Twitter? Kapatid, ilang oras ka na nanalangin? Ilang oras ka nagbabasa ng Bible? May oras ka ba
makinig via online? Nakakapag-worship ka pa ba sa Panginoon? Yan po yung mga tanong na gusto ko pong pagbulay-bulayan natin. Po natin. Baka mas madami pa po tayong oras sa mga bagay na hindi importante, na walang eternal significance. We are Christians. We must give time to the Lord. We must prioritize God. It's not the issue of this or saving mo time. Kasi ako naniniwala ako, kapag mahalaga yan, gagawa ka ng oras. Maghahanap ka ng oras. Ngayon po, we are online, naka-online po tayo. Kaya anytime you can watch, every time na nalulungkot ka, pwede kang mag-YouTube ng inspiration and message. Pagka nalulungkot ka, magbasa ka ng Bible. Makita mo, mandaman mo kung ano kamahal ng Panginoon. So, doon na dapat gamitin yung ating oras. Una po, sabi ko, yung 4 na parts na Psalms na ito. Una, pagkilala sa Panginoon bilang author and designer ng ating buhay, ng ating oras. Pangalawa, pagtanggap na buhay natin, ang oras natin ay limitado lang. Pangatlo, pasuri sa atin kung nagagamit natin ang oras sa matalinong pamamaraan. Pang-apat, pagpapalawak, no, sa kaharian ng Panginoon sa susunod na generation, sa next generation pa. So, advance the kingdom of God. Sabi po sa last verses ng Psalms 90, mahayag nawa ang gawa mo yung mga lingkod at ang kaluwalhatian mo sa kanilang mga anak. Verse 17, sumaamin nawa ang biyaya ng Panginoon at iyong itatag sa amin ang gawa ng aming mga kamay. Itatag mo ang gawa ng aming mga kamay. So, alam niyo po yung prayer na to, yung sa verse 17, panalangin na sa susunod na generation, na makita sa kanila yung kaluwalhatian ng Panginoon. Nakagaya ng pagsama ng Panginoon kay Moses, ay mahal yung susunod na generation sa kanya at samahan ng Panginoon yung generation pa na susunod. Alam po, sa totoo lang, ang Panginoon ay hindi nagbabago. God is unchanging. He is unchangeable. Hindi siya mababago kahit anong sitwasyon o tao. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, at Diyos na gumagalaw sa oras natin ngayon is the same God is working with Moses. The same God is working with Paul. He is the only one and He deserves our time. Ngayon po, ito pong verse na ito, mga prinsipyo po nito, pwede pong ma-apply sa ating mga sentimento at petisyon. Ngayon po, iba po yung situation ni Moses, iba po yung situation natin. Pero ang mahalaga po, yung ating pong oras, katulad nila Moses, ay nasa Panginoon. Ngayon po, yung pong shinare ko ay magkaroon po tayo ng how to spend your time wisely. Para naman po sa mga nakikinig na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, I want to spend some minutes with you. Kung hindi mo pa kilala sa Panginoon, kapatid, kung hindi mo siya kilala, ibang mga bagay yung ginagawa mo ngayon. Gusto ko, makita mo, karanasan ng Panginoon. Alam mo, nung mga panahon na wala kang ginagawa, nagkakamali ka sa ibang mga bagay, hindi siya tumigil magmahal sa'yo. Sa oras na hindi ka gumagawa ng mabuti at ng gusto niya, still pinagpapala ka pa din niya. Alam mo, sa totoo lang, walang kahit sino yung deserving mailigtas. Pero 2,000 years ago, 2,000 taon yung nakakalipas, may isang Jesus Christ na namatay para sa'yo. At sa oras na yun, nagkaroon ng revolusyon, nagkaroon ng malaking pagbabago dahil yung kamatayan na yun, bago ang history ng mundo. Dahil ang history ng mundo, dapat kung walang isasacrifice na Jesus Christ, kamatayan dapat ang natin lahat. Dahil si Jesus Christ namatay sa cross, nakabayaran ng ating kasalanan, ay nabayaran na. Kaya po, kung ikaw, hindi mo pa kilala ang Panginoon, baka oras na para magkaroon ka ng tamang relasyon sa Kanya. At gusto mo na yung oras mo ay magamit mo para sa Kanya at mas
may sumpa yung oras. Sabayan mo ko sa panalangin. Sige po, Panginoon, tinanggap kita sa aking buhay bilang sariling tagapagligtas at Panginoon. Hayaan niyo po na kayo po ang mamuhay, mag-control sa aking buhay. Balutan niyo ng inyong banal na dugo at Espiritu Santo. Amen. So, para naman po sa mga members ng BCC, ang ating magbubulay-bulay sa buong linggo ay itong tanong na ito. Saan mo ba ginagamit ang iyong oras? Worth it ba ito? O naaaksaya lang ang iyong oras? So, ang instruction po sa atin by department po, ang Bible study, magbubulay po ito department. So, kung kabaihan po, so, ang leader po dyan, si Sister Emelita Serrano, kung kabataan naman po kayo, kami po ni Sister Hannah, and yung mga kalalaki po kay and yung pagbubulay po natin ito, napakala po na saan po ba natin ginagamit yung ating mga oras. Hindi ko na po kailangan isahin. So nag-search po ako ng mga pinagkakabalahan ngayon. So sa mga kabataan, sabi nila Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, ML, Saranggola, Netflix, yung iba, jowa pa nga sa akin. Ngayon, ayun po yung nagkakabalahan, di ba? Ngayon, worth it po ba ito? At tama po ba na ito gawin natin? So, itong mga bagay po na ito, nakakawala ng pagka-board natin, pero it doesn't mean na significant ito o mahalaga na ito. Dahil ang tunay po na significance, makikita lang natin at mabibigyan natin ng atensyon kapag meron tayong takot sa Panginoon. Pag may oras tayo sa Panginoon. So, yun lang po aking share. And bago matapos, gusto ko pong iwan yung itong quarantine thoughts para sa inyo. Binigyan ko po ng acronym yung quarantine. Now, yung letter Q po is quality time with God. We must have quality time with God. Now, letter U is unity. May mga issue po na talagang pwedeng pag-argumentuhan, no? Pero mag-focus po tayo para Pangatlo po, accept our weakness. Tanggapin po natin na may tayo at kailangan natin ng Diyos. Sabi po sa balita, sa ibang mga news na nabasa ko, tumaas po yung suicide rate ngayon. Kaya, tanggapin po na tayo ay mahina at ang Panginoon lamang po ang ating asahan. Yung letter R po, reconciliation. Panahon na po para pag-reconcile tayo sa mga naka-open sa atin o mga na-open natin dahil ito po ay panahon ng pagkakaisa. Reconcile with people open us o na-open natin. Letter A po sa quarantine, acknowledgement of blessings. Yan po yung mga ayuda, yung mga blessing from Mayor, yung mga blessing from church na natanggap natin. Kailangan ina-acknowledge natin yung sense of gratitude po. Ito po nga blessing nito ay galing ng Panginoon. Gamit ng galugong yung mga bigay sa atin. Letter N po, nurture spiritual life. Ito po yung bakal talaga just on our physical, but on our spiritual life. Dahil marami po tayong ample time, marami po tayong oras ngayon. Let's train your bad habits. Tabasin na po natin yung mga bad habits natin. Baka po, nung service natin sa local church natin, nalilate tayo. Pagdating sa atin pong online service, nalilate pa rin. Ay, ibang usapan na yun. We must train our bad habits. Pero ay po, be in love to God. Love to God. Dapat po in love tayo sa Panginoon. Mas lalo tayong ma-in love ngayon. Wala po tayong ibang magawa. Ibang po tayo. Mag-cellphone. Be in love to God. Kausapin po natin siya. Para pag in love tayo, ma-share natin yung pagmamahal sa iba. Makapag-evangelist tayo. Magawa tayo ng mga pamamaraan upang makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Letter N, navigate technology. Gamitin po natin yung technology upang makapag-share ng word of God. Makapag-share ng salita niya. And letter E, let us encourage one another. Mahirap po yung ating sitwasyon ngayon. And gumawa po tayo ng mga bagay na para sa Panginoon. Ang iwan ko lamang po na salita sa atin. Let us spend time with eternal things.
and not on the things of this world. Because it cannot benefit our eternal life. It cannot lead us on eternity. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig and sa mga members, sa mga members. Please, pwede nyo itong i-share. Tayong mga hindi po yung di po nakakilala sa Panginoon ay makarinig ng salita ng Panginoon. At the same time, yung mga kapwa po natin na naman ay may encourage din po. Hindi po nagpapasama or this is not a criticism sa mga hindi nagbibigay ng oras sa Panginoon. Ano po, open review is better than secret love. Kadalasan yung gusto po nating marinig, yung gusto natin. May pinipili po tayo. Pero ano po, para mas mag-grow tayo, matuto po tayong tanggapin yung mga reviews, mga correction. We must give time to God. Prioritize natin si God kung wala namang mahalagang ginagawa at mas may sa Panginoon. Siya yung ng ating buhay. Maraming salamat po ulit and to God be the glory.